Magandang gabi sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kaibigan. Ngayong gabi, mag-aral na naman tayo sa talata ng Biblia tungkol sa mga nakasulat dito sa banal na aklat na mababasa natin sa 15 hanggang 16, pagkita, denomination. Hindi na sila nangili ng mga palatuntunan gaya ng mga kapistahan sa Leviticus 23 at mga new moon at banal na pagtipon-tipon during feast, yung mga pista ng tinapay na walang lipadura, yung mga feast of trumpets, yung mga sabat doon, kasi may unang araw na sabat at yung ikapitong araw, sabat din, yun ay hindi na pinangilin ng karamihan at may iba ding nangilin. Nangilin sila ng kapistahan at nangilin rin sila ng bagong buwan. Mayroon silang pagsamba sa bagong buwan. At ating talakayan ngayon, mga kaibigan, at ihahayag natin, intindihin natin maigi kung ano talaga ang dapat nating sundin ukol sa nakasulat sa banal na aklat, ukol sa nakasulat sa talata. Bago natin babasahin yung 7 Kolosas 2:14 hanggang 16, babasahin muna natin ang palatuntunan na nakasulat dito sa Leviticus 23 na sinasabi doon sa mga anak ni Israel. Unahin nating basa itong 9, Leviticus 23:9. Ito ang nakasulat. At sinalita ng Adonai kay Moses na sinabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka kayo'y makapasok sa lupain na ibigay ko sa pinaka-pangunang bunga ng inyong paglapas. Sa 11, at alugin niya ang bigkis sa harap ng Adonai upang tanggapin sa ganang inyo sa kinabukasan pagkatapos ng sabat aalugin ng saserdote. Ito, mga kaibigan, may palatuntunan silang bago sila, pagkatapos nilang mag-ani ng kanilang mga pananim, ang bilin sa kanila ng Adonai na ang unang bunga, pinaka magandang bunga, unang bunga ay gagawin nilang bigkis, ibigay sa saserdote, At ito'y aalugin hindi sa araw ng sabat, kinabukasan bago matapos ang araw. Parang linggo ito, linggo. Sa sabat, hindi nila gawin yan. Sa kinabukasan, sa araw ng kapistahan yan, Kasi may inalahad na mga 7 araw ng kapistahan. Yan. Kung may isang araw, may pagkinabukasan, mayroon silang celebration doon na aalugin ng saserdote. Sa araw na yaong alugin ang bigkis, maghandog kayo ng isang korderong lalaki na unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Adonai. At handog na harina niyaon ay magiging 2/10 bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na hinaluan ng langis, handog nga sa Adonai na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy, at ang pinakahandog na inumin niyaon ay alak na 4 na bahagi ng isang hin. At huwag kayong kakain ng tinapay na trigong sinangag ni uhay na bago hanggang sa araw na ito, hanggang sa inyong madala ang alay ng Adonai o ng inuhin, isang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. So dito, mga kaibigan, sinabi rito na mayroon silang mga paghandog ng isang korderong 1 taong walang kapintasan. Yung mataba
walang sakit, walang hindi pilay, hindi bulag. Yun ang hinihiling dakilang ama. Noon yun, no? Palatuntunan ng paghandog. May mga palatuntunan ng paghandog. Ngayon, ating alalahanin na dito nakasulat, may nakasulat dito sa bandang huli, siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng iyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. So ito, sinalita ito sa mga anak ni Israel, sa mga anak ni Jacob, yung mga Israelita. Ngayon, babasa pa tayo ng ibang talata. Uubusin natin itong mga nakasulat sa may palatuntunang nakasulat, no? Dito tayo sa Leviticus 19, 23-19. Okay. At maghandog kayo ng isang lalaking kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang 2 korderong lalaki na unang taon na haing mga handog tungkol sa kapayapaan. So may handog sila na isang lalaking kambing tungkol sa kasalanan. Ito ang mga handog na susunugin. Susunugin nila dahil mayroon silang kasalanan. Mayroon pa silang maghandog pa rin sila ng para sa kapayapaan, yung unang taon na haing handog tungkol sa kapayapaan. Korderong lalaki na unang taon haing handog tungkol sa kapayapaan. At aalugin ng saserdote pati ang tinapay ng mga bunga ng pinakhandog na inalok sa harap ng Adonai, nakalakip sa 2 kordero ang tinapay na nagiging itinalaga sa Adonai na ukol sa saserdote. Sa 21, at iyong ihayag sa araw din yan ang magiging banal na pagpulong-pulong nga sa inyo. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod, siyang palutuntunan sa lahat ng iyong mga tahanan sa buong panahon ng iyong lahi. Dito mga kaibigan, sinalita rito bago ang mayroon silang mga pagsunog, no, ng hayop, at may sinabi rin ditong sa araw na yan may banal na pagtitipon-tipon. So, ibig sabihin, ang palatuntunan na kasabi doon, yung mga paghandog, hindi natin, mga palatuntunan, mga paghandog na susunugin, mga kordero, mga kambing, at mga harina, yung harina na ikasapung bahagi ng ipha, yung pinakamainam na lulutuin nila para susunugin nila, para magkaroon ng amoy. Yun ang mga tinatawag ditong palatuntunan na kailangan gagawin ng mga anak ni Israel ni Jacob sa kanilang lahi, sa walang hanggang paggawa, no? Gagawin nila yan magpakailanman sa kanilang lahi, no? So ngayon, babasa naman tayo ng ibang bago tayo tumuloy doon sa Kolosas, mga kaibigan. Babasahin muna natin itong mga paghandog, mga pagsunog, no? Ito, sa Leviticus 23:41, at iyong ipangiling isang kapistahan sa Adonai sa 7 araw sa bawat taon. Siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng iyong lahi. So, mga kaibigan, 3 beses na tayong nagbanggit, isang palatuntunan magpakailanman. So, pag sinabing magpakailanman, walang katapusan to, no? Pero, ito, sa panahon ito ni Moses, itong Leviticus, Exodus, sulat ni Moses yan, 5 books. Sulat ni Moses yan. Ang mga propeta, yung Isaias, yung si Moses wala na, yung mga propeta, saka mo na lumabas, yung mga propeta, no? So, bago nito, pagkatapos ni Moses, may mga propeta na. Yung mga sugo ng ama, ng dakilang ama, para sa bayan ng Israel, kung ano ang mga bagong utos, bagong mga mensahe galing sa Ama, mga pangaral. So ngayon, patuloy tayo sa Leviticus 23,
Ah, sa buong panahon ng iyong lahi, sa ikapitong araw, may ipagdidiwang ninyo ang kapistahang ito. Kayo'y tatahan sa mga balag sa 7 araw, yaong lahat ng mga tubo sa Israel ay tatahan sa mga balag. So ito ay Feast of yung tabernacle, no? Tabernacle ito, no? Shavuot, ano? Ngayon, upang malaman ng iyong mga lahi ng mga balag, sa mga balag, pinatahan ko ang mga anak ni Israel ng aking ilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Adonai na iyong Elohim, at ipinakilala ni Moses sa mga anak ni Israel ang mga takdang kapistahan ng Adonai. O yan, mga kaibigan, yon ang mga kapistahan na nabanggit doon na mayroong salitang ito ay palatuntunan magpakailanman sa buong lahi ng Israel. No? Ngayon, babasa na tayo sa Kolosas. Dahil ito, wala na. Yung ibang mga, lahat ng denomination, lahat ng religion, maliban lang sa religion ng Messianic Israel, yung mga Jewish ngayon na naniwala na ni Yeshua, no, Masiyak, tinanggap na nila ang anak ng ilang ama na si Yeshua, nangilin pa rin sila ng kapistahan, pero ang nawala sa kanila yung mga paghandog. No? Ngayon, sa amin ding sikta ngayon, sa El Shaddai Assembly Viswa, kami ay kasapi, kaanib sa mga Messianic Jewish na mga Messianic Jewish sa Israel at sa iba't ibang bansa, sa Jerusalem at sa iba't ibang bansa. Kami ay kasapi sa kanilang religion, at ng mga kapistahan na yan, mayroon kaming mga palatuntunang sinunod. Pero hindi na yung mga paghandog na susunugin, hindi na yon. Yung mga sacrificial burnt offering kasi yung tawag nun eh. No? Palatuntunan din yan. So ngayon, babasahin na natin ang Kolosas. Magmula tayo sa 2:14. Kung ano ang nawala, ano ang nanatili. Kolosas 2:14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin ay hindi ayon sa atin, at ito'y kaniyang inalis na pinako sa cross. Ito mga kaibigan, sa 14 sa lahat ng mga nanonood, kailangan nating isipin, kailangan nating pag-aralan ang pinakamahalagang talata na mabasa natin. Hindi gaya ng iba na parang hindi nila binigyang pansin ang pinakamaliit na nakasulat diyan. No? Pawang binago pa nila ang lahat. No? Bigyan ko kayo ng example. Pag si Soriano ang nagmagbasa, Malakay 4:4, mabago ang salita. Ang sabi nila ni Soriano niyan, Malakay 4:4, ang sabi niya, alahanin niyo ang kautusan na aking binigay ni Moses na aking lingkod sa Horeb ay para lamang makatuwid bagay. Ang karugtong ng Malakay, sa makatuwid bagay sa palatuntunan at kahatulan. Iba ang may palatuntunan, iba ang sa makatuwid bagay. Kasi yung sa makatuwid bagay, mayroong ibig sabihin yan eh. Yung may kahatulan at may palatuntunan, binago na niya ang talata. Yan ang dahilan na ang pagkaintindi ng tao mamali. No? Para ito ay tumugba sa kanilang doktrina. Pero sa akin, sa El Shaddai Assembly Viswa, hindi. Kung anong nakasulat, intindihin nating maigi kung ano ang ibig sabihin kahit sa kunting mga, sa pinakamaliit na tuldok, anong pudlit o ano bang salita, talata dyan. Intindihin natin maigi. Ngayon patuloy tayo. Na napawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Mga palatuntunan na laban sa atin. Ngayon,
napapawi raw ang mga palatuntunan, no? Napapawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. May mga palatuntunan pala na napawi. Oh. Ano man ang napawi? Yung palatuntunan laban sa atin. Kasi hindi lahat ng palatuntunan. Yung palatuntunan doon sa Leviticus 23, yung pagsamba ng yung unang araw sa kapistahan. No? Yung unang araw ng kapistahan. Oh. Unang araw ng kapistahan, ikapitong araw, mayroong banal na pagtipon-tipon. Yung Sabat ang nakasulat. Ang araw na yan ay banal na pagtipon-tipon, huwag kang gagawa. Yon. Kasama yan sa palatuntunan. Pero, yung palatuntunan na nasusulat laban sa atin, no? Ang nakasulat dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Kasi may palatuntunan, hindi lahat ng palatuntunan ang binanggit rito eh. Mga palatuntunan lang na hindi laban sa atin, na kailangan bumasa pa tayo ng ibang talata. Kasi ang ibang mga religion, may ibang mga pastor, dito sila nagbase sa 16. No, kasi ay patuloy natin. Sa pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y manginilagay niya sa hayag na kahiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan, araw ng Sabat. Ito mga kaibigan, kung ating isipin, itong Kolosas 2:16, kung kasama ito sa napawi, yung napawi, iris. No, napawi, iris, pinawi, na iris. Kung kasama itong pinawi, isa-isahin natin. Tungkol sa pagkain. O tungkol sa pagkain, so yung pagkain ng mga yung hindi pinahintulot na pagkain, no? Pagkain sa ano-anong pagkain, yung sa Leviticus 11. So, pag pinawi na yon, so pwede na palang kainin. O, bakit yung iba ngayon hindi pa rin kakain ng baboy? No? Tungkol sa pag-inom. Tungkol sa kapistahan. Itong kapistahan, yun na. Yun na ang mga tinatawag ng palatuntunan. Kapistahan na. Pinawi. Ating isa-isahin yan mamaya. So, o bagong buwan o araw ng Sabat. Ngayon, sa kapistahan ba may bagong buwan? May. Itong nasulat sa 16, hindi ito pagsalaysay sa mga palatuntunan doon sa Leviticus 23. Dahil ang Leviticus 23, sa Leviticus 23, yung kapistahan, walang pagsamba ng bagong buwan yun. Ang mga pagsamba doon, yung unang araw ay Sabat at ikapitong araw Sabat, banal na pagtitipon. Yun ang palatuntunan. Iba itong 16, Kolosas 2:16, iba ito sa mga palatuntunang pinawi. Yung mga palatuntunang pinawi sa kapistahan, prove natin sa ibang talata kung ano yun. Kasi ang nakasulat doon, yung mga paghandog na susunugin, yung mga kambing o mga kordero na 1 taon na susunugin, yung mga harina na susunugin rin, no? Ibase natin doon sa talata kung ano ang mga palatuntunan na napawi. Dahil dito sa Kolosas 2:16, itong Sabat, bagong buwan, hindi ito palatuntunan eh. Hindi ito palatuntunan itong bagong buwan. Kasi itong bagong buwan, nakasulat dyan sa Isaiah 66,
23-24, mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. Mula sa unang Sabat hanggang sa panibagong Sabat. Ang lahat ng tao, pumarito sa harap ko upang sumamba sa aking harap. Sabi ng Adonai. Kung babasahin mo man ang Leviticus 23, walang mababasa doon na bagong buwan, pagsamba ng bagong buwan, wala. Kasi ang palatuntunan, yung mga palatuntunan ng Israel na sana walang katapusan sa kanilang lahi. Ngunit pagkamatay ni Moses, nandoon naman si Isaias, pinadala si Isaias, propeta Isaias. Sinabi kay Isaias na ito palang mga kapistahan, itong mga Sabat, sinalasay ni Isaias yan eh. So ngayon, itong nakasulat dito sa Colosas 2:16, sino man ay huwag humatol sa hindi nyo hayaan na may humatol sa inyo dahil kakain kayo ng baboy. Dahil sinabi nito tungkol sa pagkain, tungkol sa pag-inom, tungkol sa kapistahan, o sa bagong buwan, o sa araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na nagsidating. Ang iba ngayon, hindi na nangilin ito eh. Mga Sabat, hindi na nangilin. Dahil raw, ang Sabat raw, wala na raw Sabat. Wala na raw Sabat. Yung sa mga SDE naman, yung Sabat na, yung banal na pagtitipon-tipon sa Leviticus 23, yung unang araw ng kapistahan, at ikapitong araw, Sabat man yun. Ceremonial Sabat ang tawag nun. Wala na yun. At hindi yan ang ceremonial Sabat, hindi yan ang binanggit dito sa Colosas 16. Dahil ito, ito, tungkol sa kapistahan, bagong buwan. Itong bagong buwan, wala ito sa kapistahan. Yung Leviticus 23, walang bagong buwan doon. Wala. Walang pagsamba ng bagong buwan doon sa kapistahan. Ang nakasulat doon sa kapistahan, unang araw ng kapistahan, Sabat, banal na pagtitipon-tipon. At ikapitong araw, banal rin ang pagtipon-tipon. Sabat din yon, ceremonial Sabat. Ngayon, bagong buwan, o araw ng Sabat. Itong araw ng Sabat, dito sa Colosas 16, binanggit ito, o araw ng Sabat. Hindi ito Sabat ng ceremonial law. Hindi ito Sabat sa kapistahan. Hindi. So itong nakasulat dito sa 16, kailangan pag-aralan nating maigi ito. Dahil baka pumalpak tayo nito. Maraming mga pastor na hindi binigyang pansin ang talata. No? Balik tayo sa 14:15. Ngayon, nanapawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. So mayroon palang palatuntunan laban sa mga Israelita. Yan ang pag-aralan natin. Hindi lahat ang nairis, hindi lahat ng palatuntunan. Ang palatuntunan, hindi lahat ang nairis. Mga kaibigan, mga kapatid. May palatuntunang napawi o nairis, yung palatuntunan, yung laban sa mga Israelita. Ano yon? Mabasa tayo ng ibang talata. Hebrehanon 15. Pagpasok niya sa libutan, handog at hain hindi mo ibig. Isang katawan, inihanda mo sa akin, sa mga handog na susunugin, hindi ka nalugod. So, ang palatuntunan pala na laban sa mga Israelita, yung mga palatuntunan na, mga palatuntunan sa mga paghandog ng hayop. Bakit nalaban yun sa kanila? Bakit laban sa kanila? Dahil ang saserdote naging kalaban ni Yeshua, dahil si Yeshua ay naparito, dahil ang mga saserdote
tumanggap ng may kapansanan ng mga handog na hayop. Yan ang ibig sabihin. Nalaban sa kanila yon. Nagtuligsa kasi si Adonai-Yeshua at saka mga saserdote, Parisiyo, dahil naghandog sila ng pilay. Tinanggap nilang mga handog. Yun ang sinabi rito, na pinawi ang mga handog na palatuntunan, yung mga palatuntunang napawi, yung nairis, yung palatuntunan laban sa Israelita. Hindi lahat ng palatuntunan. Ano ang mga palatuntunan laban sa kanila? Yung mga paghandog na susunugin, yung mga paghandog na lulutuin, yung mga harina. Yon. At yung mga pag-alog-alog, wala na yon. Anong nakasulat doon sa Hebrehanon 10:16? Yung sinasabi niya ni Adonai-Yeshua, mayroon akong bagong tipan sa kanila pagkatapos sa panahong yaon. Isusulat ko sa kanilang isip ang kautusan, isusulat ko sa kanilang puso at pag-iisip. Ilagay ko sa kanilang puso ay isisulat ko sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. At may kapatawaran ng mga iyon, wala ng paghandog pa tungkol sa kasal at mga lulutuin. Yung kapistahan na buwan, yung bagong buwan, at yung kapistahan sa Leviticus 23, yung kapistahan na yung Sabat, yung New Moon, may pagsamba doon, at mayroon dong pagsamba sa, yung mga pagsamba sa kapistahan, yung mga pag-celebrate doon sa mga kapistahan, yung sa Leviticus 23, yung mga kapistahan doon, kasama yon sa mga tinatawag na palatuntunan. Magpakailanman sa lahit ng Israelita. Magpakailanman. So kayo na magpakailanman sa kanilang lahi, yan ang dahilan na hanggang ngayon, nag-celebrate ang mga Israelita. Yung mga Hudyo, ngayon. Dahil hindi lahat ng palatuntunan ang nawala, napawi, nairis. Kasi ang nasusulat dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Kasi may palatuntunan pala na laban sa kanila. At nilinaw doon sa Hebrehanon 10:5 at doon sa Hebrehanon 10:16 hanggang 18 na tungkol pala sa mga paghandog na susunugin yun. At hindi sa mga lahat ng kapistahan sa Leviticus 23. Nung buhay pa si Adonai-Yeshua, yung mga alagad niya, sa Mateo 26, versikulo 17, nag-celebrate sila ng unleavened bread. Buhay pa si Adonai-Yeshua yun. Noon. Pero yung namatay na at nabuhay muli, ay wala tayong mababasa na na-celebrate din yun ng mga alagad. No? Pero ang mga alagad, nabasa natin doon sa Efeso, sa Corinto, ay ito, lumabas na ito, Colossus 2:6 na may mga ano sila, ay yung tungkol sa Sabat, no? Tungkol sa bagong buwan, tungkol sa mga paghatol na tungkol sa kapistahan o bagong buwan. Ito maraming hindi naintindihan itong mga kaibigan sa mga talata na ito. Dahil kung ito'y ating, kung sakali, sa mga Israelita ito sinulat no? Na tayo mga hintil. Pero, ang nakasulat doon, hintil at saka taga-ibang lupa, kailangan din kung ano ang palatuntunan sa Israel,
Ganon din sa taga-ibang lupa. So ngayon, example, kung sakali itong bagong buwan at Sabat napawi, ito kung sakaling napawi itong bagong buwan kasi pagkamatay ni Yeshua at nabuhay muli, napawi, no? Ang kapistahan, napawi, lahat ng kapistahan, mga palatuntunan ron, lahat. Mga paghandog, mga pagsamba, mga celebration ng unleavened bread, napawi na yon, iris na. Ngayon, nakasulat dito, bagong buwan at Sabat. Kapistahan, bagong buwan o sa araw ng Sabat. So, hindi na rin tayo kailangan mag-celebrate ng araw ng Sabat. Kung intindihin natin ito, yan ang dahilan na maraming sikta ngayon na hindi na nangihingi ng Sabat. O yan ang dahilan na hindi na nangihingi dahil ito. Sa talata na ito. Nung naparito ang anak, maraming naligaw. Maraming naligaw. Sabi ng iba, wala nang kasalanan ko. Tinubos na ni Kristo yung kasalanan ko, sabi nila. Ni Jesus pa, ni Jesus raw tinubos, pero hindi pala totoong pangalan ni Jesus. Yeshua pala ang totoong pangalan. Mali. Ngayon mga kaibigan, kailangan ang pagbasa ng talata ating intinding maigi. Kung ano ang napawi sa isang talata, babasahin mo, huwag kang mag-focus dyan at yung conclusion mo, dyan lang pupokus. Kailangan magbasa ka pa ng ibang talata. Wala bang nababasa doon sa Hebrehanon G5 na sa mga handog na susunugin at mga handog na lulutuin at mga pag-celebrate ng Sabat at pagsamba ng bagong buwan ay hindi nalugod ng Ama. Walang sinabi doon. Walang sinabi. Sa Hebrehanon G5 at 16 hanggang 18, wala din nasabi doon. Ang binanggit ni tungkol sa paghandog. Mga paghandog na susunugin lang ang nawala. Itong kapistahan, mga Sabat, yung mga Sabat, hindi yan nawala. Yung mga Israel, hindi yan. Kasi, sabi diyan sa talata, kasi pag iwala mo yan, makontradik yung nakasulat doon sa Biblia. No? Ito ang palatuntunan, magpakailanman sa iyong lahi. Palatuntunan, magpakailanman sa iyong lahi. Ngayon, kung wala na tayong palatuntunan, lahat, mga kapistahan, wala na. Yung sa Mateo 26:17, nangilin sila ng unleavened bread. Dahil sumunod siya sa kautusan ni Moses Yung namatay siya at nabuhay muli, tinubos ang kasalanan tungkol sa paghandog na susunugin. Hindi yung palatuntunan. Yung palatuntunan, hindi lahat ng palatuntunan. Kasi ang palatuntunan, walang bagong buwan dyan Walang bagong buwan. Wala din Sabat. Mayroong Sabat, yung ceremonial Sabat, yung unang buwan. Ngayon kung yang nakasulat sa yung mga kapistahan, iwala mo yan. Yung pagsamba ng bagong buwan, ngayon, yung nakasulat sa Ezekiel 44:23. Makontradik na naman yun. Kasi binanggit doon na ang kaniyang bayan ipangilin ang lahat ng kapistahan, ang lahat ng mga Sabat, at ipangilin nila ang mga bagong buwan. Yun. Yung nakasulat doon. So ngayon, yung mga palatuntunan laban sa Israelita,
nasusulat na palatuntunan laban sa atin, no? Hindi natin maigi kung ano palatuntunan yun. Kasi may palatuntunan na hindi, yung mga palatuntunan na tungkol sa pag-alog-alog, yung mga handog-handog harina, yun ang ibig sabihin yung mga pagsunog. Kasi ma-prove yan sa ibang talata. Ang dagdag na kalaman na uukol sa mga talata na ito na ating napag-aralan ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan nating makapanood ng aking video. At ito po si Brother Alfredo Mantugan sa El Shaddai Kingdom Assembly of Yeshua. Magandang gabi sa lahat.